Magandang araw muli mga kapatid sa Panginoon. Kumusta? Medyo may araw pa dito. Pero baka gabi na dyan sa inyo. Kaya maaaring magandang gabi sa inyo lahat. Dumaan ako ng medyo mahirap na linggo. Ngayong linggong ito simula ng Sabado. Karoon ako ng karamdaman na hindi ko alam saan galing. At hirap yung katawan ko, yung ulo ko. Medyo natagalan ako sa paggawa ng mensahe sa linggong ito. At awang Diyos at tayo ay ginabayan. Tayo nagpapasalamat pa rin patuloy sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Maaring mga panahon ng uh, pagsubok, mga panahon ng paghihirap ng katawan. Sabi nga ni David, "It is good for me that I was afflicted, that I may learn your word." Pero sabi naman niya sa kabila, "Your affliction is your faithfulness upon me." Oh, yung mga panahon pala na tayo nasasaktan, naghihirap, eh, tinatawag din ni David na katapatan ng Diyos. Yun ang mga ama sa atin na hindi pabayaan ng mga anak. Matatapat na pinapalo, matatapat na hindi pinapayagan upang makapunta sa masama. Ganun ang ating Panginoon. At tayo magpapasalamat sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Panalangin muna tayo. Aming ipinagkatiwala sa inyo, Panginoon, ang isa pang yugto, isa pang panahon na kami bibigay panahon, pansin, pakikinig, pag-unawa sa inyong salita. Samahan niyo kami sa inyong biyaya na kami ay makatanggap nawa ng inyong biyaya. At gawin niyo kaming mga taong may tungkulin upang sa aming pakikinig ay aming gagawin ang inyong kalooban. Pagaloob niyo sa amin ang unawa at pag-unawa sa mga bagay na kami ay kailangang makaunawa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Saglit muna nating iwanan, mga kapatid, ang 1 Juan. Natapos natin ang Kapitulo 3 sa 14 messages. Ngayon, punta tayo sa isang topical muna na mensahe na hinanda ko. Itong pagpapasalamat. Let's go and review kung pag-aralan naman natin ng maraming bisis ay mag-aral tayo muli bilang pag-alaala, pagpapaalaala, pagpapasigla. Si Apostol Pedro kasi sa pangalawang Pedro 1, nagsasabi sa mga tao na ang mga bagay na kanilang narinig na, kailangan silang makarinig muli upang magpaalaala sa kanila sa mga bagay na kailangan. Ang banal na espiritu ay nagpapaalaala. Ang Diyos ay patuloy na nagsasabi sa atin na ituloy ang mga bagay na dapat gawin sa mga panahon na tayo makakalimot o hindi pa sumusunod. Siya ay matapat sa pagsasabi. Kaya pag-aralan natin itong mga bagay na dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang pasalamat ay na itutok sa mga bagay na kailangan pasalamatan tungkol sa Diyos. Kaya binigyan natin ng title na ang mga bagay na dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos. Yung mga bagay
na pasalamatan. Yun din ang mga dahilan na ang Diyos ay pasalamatan. Tingnan muna natin itong kahulugan ng pasasalamat. What is really thanksgiving? Ang pasalamat ay ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na ay ang kalooban ng Diyos na pagkikilala. Tingnan mo anong kalooban niya. Kilalanin, pagkikilala at paghahayag ng mga gawa ng Diyos na makapangyarihan at mabubuti sa walang humpay sa buhay. Ulitin natin. Ang pasalamat ay ang kalooban ng Diyos na ng pagkikilala at paghahayag ng mga gawa ng Diyos na makapangyarihan at mabubuti ng walang humpay sa buhay. Ang pasasalamat sa Diyos lang ibigay kung siya naman ang gumagawa sa atin. At atin niyang ginaya sa pagpapasalamat rin natin sa bawat isa. At na i-focus ito sa pagkilala at paghahayag. Sa ano? Sa ano na i-focus ang pasalamat doon sa mga makapangyarihang gawa. Makapangyarihang gawa at mabubuting gawa. Meron siyang makapangyarihang mga gawa at mabubuting gawa sa tao, sa atin, sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak. Gawa na makapangyarihan, gawa na mabubuti, at kailangan siyang kilalanin. Kailangan nating kilalanin ang mga yon. Hindi dapat dadaan lang. Nagagawa ang Diyos ng mabuti, gagawa ang Diyos ng makapangyarihan. Wala tayong pasya, wala tayong kibo. Hindi. May kalooban siya. Kalooban niyang kilalanin at ihahayag. Ihahayag pa. Tingnan natin. Ang pasalamat ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Ayon sa 1 Tesalonica 5:18, magpasalamat sa lahat ng bagay sa pamamagitan magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus patungkol sa inyo. Tingnan nyo, pinutusan tayo magpasalamat sapagkat sabi niya, ito ang kalooban ng Diyos patungkol sa atin doon kay Kristo Jesus. May binalik tayo kay Kristo ng ating tagapagligtas. Dahil sa Kanya, nabuhay tayo. Ay magpasalamat tayo sa Diyos na ang Panginoon ay gumawa ng makapangyarihang mga bagay sa atin. At kalooban niya na kilalanin ang mga bagay na ginawa niya sa atin. Kaya kalooban niya. At ang kaloobang ito, sabi ng Biblia, hindi mapuputol, hindi matatapos. Ito ay walang humpay. Kaya si Pablo sa lahat ng aklat niya, maaring sa Roma, sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, sa Filipos, sa Colosas, sa mga Tesalonica, Timoteo, lahat. Si Pablo sa kanyang mga sulat, laging nagsisimula sa pasasalamat. Napakalaking bagay na hindi dapat kalimutan. Ang Pablo na nagsabi, na naghayag ng salita, nagsimula lagi sa pasasalamat matapos niya binanggit ang kanilang mga pangalan. Pasalamat. Hindi lamang sa mga panahon na tayo nagsasalita sa publiko na para wagang dahil mangusap tayo, di ba? Yung mga politiko, yung mga guro o kung tayo magsalita, nandun tayo sa pagpapasalamat. Dapat, kailangan
na sa Diyos at sa mga tao na kailangan nating pasalamatan. Sa Episo 5:20 sinabi, laging magpapasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay. Lagi. Sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay pala na makapangyarihang gawa ng Diyos. Lahat ng bagay na mabubuting gawa sa atin. Pasalamatan siya. Kilalanin ito. Ang pasalamat ay ang pagkilala sa mga makapangyarihang gawa. Kilalanin. Hindi maaaring hindi natin kilalanin. Kalooban niya. Mga gawa na siya lang ang maaaring gagawa. Mga gawa na ng paglikha, pag-aalaga, pagliligtas, siya lang makagawa niyan. Pasalamat ay pagkilala sa kaniyang mabubuting gawa, hindi lang makapangyarihang gawa. Ang mga mabubuting gawa niya, mga gawa ng pagbibigay, paggabay, pagpapalakas, pagpapagaling, mabubuting gawa ang lahat ng ito. At hindi dapat malimutan. Hindi ko malimutan ng isang tao nung nag-aaral ako ng Biblia nung mga 30 years ago. May isang kilalang tagapagturo na si Woodrow Kroll nagsasabi na bawat taon, bawat bagong taon, maglilista siya ng 100 bagay ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Gawin niyang 100. Salamatan niya simula sa Diyos, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa iglesia, sa kanyang trabaho. Lahat. Mga 100. Maaring gagawa tayo ng ganon o maaring mas dagdagan pa natin. At ito ay patuloy na isasagawa at ihahayag. Tayo maghahayag dapat nito. Ihahayag. Si David sa awit 35:18, anong ginawa ni David sa paghahayag? Ako'y magpapasalamat sa inyo sa malaking kapulungan. I will thank thee, O God, in the great congregation. Sa mga templo, salamat si David. Kaya, gawin natin. Pasalamat tayo sa bawat tayo bago tayo magsimula ng pagsamba o matapos ng pagsamba, magpapasalamat tayo sa mga kapatid o na anumang nangyayari sa buong linggo. Kung may sakit ang isang tao at nagdasal kayo sa amin, salamat nga pala kung nananalangin kayo sa akin, sa aking sakit nitong linggo. Kung naipaalam ko man kay Jason, na text ko sa kanya, sorry na hindi ko na text sa iba. At ganun tayo yan ang kahulugan ng pasalamat. Ano ang mga bagay ngayon at mga dahilan ng pagpapasalamat? Yun ang mga bagay na pasalamatan. Yun noon ang dahilan. Kasi sinabi, mga gawa na makapangyarihan at mabubuti. Yun ang pasalamatan. Kaya tingnan natin, ano-ano ba ang mga makapangyarihan at mabubuting gawa ng Diyos na siyang mga bagay na ating, yung mga bagay na dahilan ng ating pasalamat. Kaya na-focus doon sa mga gawa. Tingnan natin ang mga gawa ng Diyos, kapangyarihan at mabubuti sa kanyang katapatan. Kaya narito ang lahat ng mga nilalaman ng ating pasalamat. Panggitin lang natin na 5 lang ito. Pero sa 5 ito ay naroon na ang kabuuhan ng mga pasasalamat natin sa Diyos. All of these 5 issues about thanksgiving that are the things and the reasons for our thanksgiving constitutes the wholeness, the fullness, the completeness of the things that we bring to God for our thanksgiving. Okay. Una sa mga itong listahan natin, ang makapangyarihang gawa ng paglikha. Yun pala. Kaya ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos, pasalamatan, ang kanyang paglikha sa atin. Maaaring pasalamatan din natin una ng Diyos ang
na siya tagapaglikha natin. Pero ang ibig sabihin, linikha niya tayo. Tayo ay kanyang mga linikha. So, pasalamatan ng Diyos dahil linikha niya tayo. Awit 139:14, anong sabi ni David? Pupurihin kita sapagkat kamangha-mangha ang pagkalikha mo sa akin. Tingnan nyo. Nagpapasalamat, pupuri si David dahil siya nga daw ay nilikha ng kamangha-mangha. Kung pag-aralan mo ang 139, makita mo na sa pagforma pa lang ng Diyos sa tao ay naroon na siya. Kamangha-mangha. Sabi ng 95:2 and 6, sabi, magsiharap tayo sa kanyang harapan na may pasalamat. Tayo sa samba, luluhod sa harap ng Panginoon na may likha sa atin. Tingnan nyo. Ang may likha sa atin, atin siyang bigyan, dalhan ng lahat ng pasalamat. Yan ang awit natin sa Salmo 95. Mayroon man tayong salmo niya ng ginagawa. Ang makapangyarihang gawa ng Diyos ng pagligtas sa atin ay dapat pasalamatan. Yan ang pangalawa. Matapos natin siya pasalamatan ay tayo linikha niya. Linikha niya ang sanlibutan, linikha niya ang mga dagat, ang tubig, ang langit, ang mga lupa, ang mga hayop. Salamatan natin ang mga bagay na linikha ng Diyos. Ngunit una, salamatan natin na linikha niya tayo. Linikha niya tayo ayon sa kanyang kawangis, sa kanyang wangis, sa kanyang kalikasan. Salamatan siya na tagapaglikha at sa kanyang paglikha sa atin. At sa mga linikha niya. Pangalawa, mga gawa ng Diyos na ating kilalanin, pasalamatan natin ang makapangyarihang pagliligtas ng Diyos. Ang makapangyarihang gawa ng Diyos ng pagliligtas. Pagliligtas. Hindi pagligtas sa maaaring isali natin sa disgrasya, pagligtas sa kapahamakan, pagligtas sa atin sa sakit. Pero hindi, ang ating pasalamatan yung kaligtasan, no? Kaligtasan ng ating kaluluwa sa walang katapusang kapahamakan. Niligtas tayo sa kapahamakan, kaya mayroong sinasabing kaligtasan. Ang kaligtasan ayon sa ating pinag-aralan dati sa ating mga aral sa mga plano ng Diyos sa kaligtasan, ay ang kaligtasan ay ang pag-iwas ng Diyos sa atin sa kapahamakan ng walang katapusang parusa ng Diyos. Di ba? Sabi ng 8 ng Roma 1, 8:1 ng Roma, hindi nahahatulan ang mga kay Kristo. May kaligtasan laban sa kapahamakan. Kaya pasalamatan ang pagliligtas ng Diyos. Ito ang sabi ng Kolosas 1:3-4. Di Pablo sa Kolosas, binanggit niya sa Kolosas ang kanyang ang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Binanggit diyan ni Pablo din sa Epeso 1:15. Sabi niya, noong nalaman ko ang inyong pananampalataya at ang inyong pag-ibig, hindi na ako natigil, walang humpay ang aking pasasalam. Kaya tingnan mo, si Pablo hindi nagpasalamat sa kanyang kaligtasan ng taga-Epeso, kaligtasan ng mga taga-Kolosas. Binabanggit niya sila. Sa Pilipos, ganun din. Inasalamatan ni Pablo. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo dahil sa inyong pagkipag-isa sa Ebanghelyo. Kikipag-isa sila sa Ebanghelyo. Tinanggap nila, kinilala nila
at sumampalataya sila at nagsisisi ng kasalanan. Dumating ang kaligtasan sa kanilang buhay at nagpapasalamat si Pablo sa kanila. Kaya gusto ni Pablo naman na pasalamatan nila ang kaligtasan ng Diyos. Kaya tayo, sa bawat pasalamat natin nakasintro doon sa kaligtasan ni Kristo, doon sa gawa ng paglikha sa atin. Pangatlo, ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang salita. Ang kanyang salita ay dapat pasalamatan. Ito'y makapangyarihang gawa din ng Diyos na mismo ang kanyang salita ay ipinagkaloob. Dalawang bagay yan. Ang salita niya na pagpapahayag tungkol sa kanyang sarili. Kaya hindi na sikrito ang Diyos dahil ipinahayag niya, may salita, mayroong kasulatan, paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili. At ang salita, siya yan, mismo si Kristo. Inihayag kanyang ipinadala. Ang salita na kasulatan ay naging tao. Kaya ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang salita. Kaya ito ang sinabi ng Santiago 1:18. Binigyan niya tayo ng buhay sa pamamagitan ng salita. Ayon sa kay David. Si David sa awit 119 verse 62. Pakinggan nyo. Gumigising ako ng hating gabi at nagpapasalamat sa inyong mga salita. Gabi, si David ay gumigising, pasalamatan ng salita. Salamatan ang unawa niya sa mga salita, ang mga tinuro ng Diyos na mga salita. Si Pablo, sa 1 Tesalonica 2:13, nagpapasalamat sa mga taga-Tesalonica, sabi niya, noong narinig ko ang pagtanggap ninyo sa salita ng Diyos, na tinanggap ninyo hindi bilang salita ng tao, kundi mismo salita ng Diyos na katotohanan. Ano pa sabi niya? Na gumagawa ng makapangyarihan sa inyo. Tingnan niyo ang pasalamat ni Pablo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na dumating sa mga taga-Tesalonica, na kinilala nila bilang katotohanan at makapangyarihang salita ng Diyos na gumagawa sa kanilang buhay. Gumagawa. Yun. At gumagawa kay Pablo at gumagawa naman sa kanila. Si Pablo sa mga taga-Kolosas, ganoon din ang sinabi. Ang kaniyang salita ay makapangyarihang umabot sa buong sanlibutan at doon din sa kanila. Kaya pinasalamatan ni Pablo. Kanyang salita araw-araw mula sa ating pagbabasa, pagbubulay-bulay, pag-aaral, salamatan natin na tayo nabubuhay sa salita. Alam niyo, tayo ay binuhay ng Diyos sa salita. Tayo ay pinalakas ng Diyos ng salita. Tayo ay ginabayan ng Diyos ng salita. Tayo ay nililinis ng Diyos ng salita. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng mga pangako sa kanyang salita. Tayo ay nagpapatuloy na mga anak ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita. Pasalamatan natin ng tuluyan, ng walang humpay. Kahit na, lalo na sa mga nangangaral ng salita. Yan ang ligaya ng nangangaral. Kung makarinig tayo ng pasasalamat sa mga nakikinig. Kayo dyan na nakikinig sa akin. Sana, sa bawat mensahe na marinig ninyo, meron man lang text na magsabi, salamat, kuya, salamat, pastor.
sa mensahe nyo. Kunting comment. Yun, pasasalamat na ang salita ay dumating sa iyo. Ang salita ay nagpapalakas sa inyo. Salamat, Pastor. Pinalakas ako ng Panginoon sa salita na narinig ko sa inyo. O, kahit hindi ninyo ang banggitin ang pangalan na nagtuturo. Ang Panginoon sa kanyang salita na bumuhay sa atin, tumawag sa atin mula sa kamatayan papunta sa buhay. Ang salita. Ang ating pagka-born again, pag tayo sinilang na muli. Salita yon. Ang Ebanghelyo, ang salita. Doon tayo nagsimulang sumampalataya dahil sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo ayon sa Roma 10:17. Pangapat, ang pagpapasalamat dahil sa kanyang habag. Ang habag ng Diyos matapos sa kanyang paglikha, tapos sa kanyang pagliligtas at sa kanyang salita. Dito tayo sa kanyang habag. Ang kanyang habag ayon sa 136 ng awit, verse 1 to 3. Magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang kahabagan nananatili magpakailanman. His mercies endures forever. Give thanks unto the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Ang kanyang kahabagan mananatili magpakailanman. Ulit-ulit yan. Ulit-ulit. Psalm 136. Bakit? Bakit inulit-ulit? Dahil totoo, dahil magpapatuloy, at kailangan pasasalamatan. Kaya yun ang unang salita. Salamatan. Give thanks unto the Lord, for He is good. Mabuti siya, bakit? Ang kahabagan niya nagpapatuloy magpakailanman. Sa awit 100 verse 4, pumasok tayo sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat. Yan. Tinawag tayo magpapasalamat dahil sa kanyang habag. For His mercies endures forever. Ganon. Ang kapangyarihan ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang habag. Sa panalangin na itinuro ng Apostol Pablo sa Hebreo 4:16, sabi niya, tayo'y lalapit tayo ng may katapangan sa presensya, doon sa presensya ng biyaya ng Diyos. Sa trono ng biyaya ng Diyos. Upang, sabi niya, ating matanggap sa panahon ng paghihirap ang kanyang kahabagan, kanyang habag. So that we may receive grace and find His mercy in time of need. Sa mga panahon ng kangailangan, wala tayong ibang dapat hintayin ang kanyang habag. Kahabagan tayo. Sa panahon na hirapan tayo sa ating mga kasalanan, hirapan tayo sa ating mga ginawang kamunduhan, tatawag tayo sa Panginoon. Sabi, kahabagan mo ako, Diyos. Kahabagan mo ang aking kaluluwa. Kahabagan mo ang aking isip. Ang kanyang habag. Kaya, pasalamatan. Ilang bisis na kaya tayo kinahabagan ng Diyos. At tayo'y paulit-ulit na kilala sa kanyang mga habag sa pasasalamat. Katapusan, ang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan sa katawan at kaluluwa. So, doon focus ang ating pasasalamat sa mga gawa ng Diyos na makapangyarihan at mabubuti. At ito, mabubuting gawa ng Diyos sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Masabi rin natin yan na makapangyarihang gawa.
makapangyarihang gawa at mabubuting gawa sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Oh. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng mga mabuti para sa atin, para sa kanyang iglesia. Pangangailangan ng katawan at kaluluwa. Tulad ng pagkain. Pagkain sa katawan, pagkain sa kaluluwa. Pagkain ng ating katawan, kumakain tayo ng 3 beses isang araw. At kumakain rin ng ating kaluluwa ng kanyang salita. Kanyang salita. Tayo'y gagalaw sa buhay, magpatuloy dahil binubuhay tayo ng kanyang salita. Mayroong lakas. Ang pagbibigay ng Diyos ng lakas. Ayon sa awit 46:1. Ang sabi ng Panginoon, the Lord is our refuge and strength. Ang Diyos ang ating tanggulan, at lakas. Yun. The Lord is our refuge and strength. Doon tayo pumahinga, doon tayo lalapit na tayo'y maligtas sa Diyos ng kanyang pag-iingat at siya ang ating lakas. Tayo'y sa panahon ng kahinaan, hihina, tayo lalapit sa Panginoon ng lakas. Siya naman ay nagbibigay ng gabay ng ating araw-araw na pag-iisip, gabay sa mga trabaho, gabay sa mga gawain, gabay sa mga dapat asikasuhin, gabay sa bukas, gabay sa araw-araw na bagay. Anumang mga bagay na tayo ay naroon, nangailangan tayo ng gabay upang mapunta tayo sa tamang landas, sa tamang desisyon, sa tamang mga bagay na kailangan. Doon tayo. Awit 32 verse 8, sabi ni David, aking ipaalam sa iyo at ituturo ang daan ng iyong lakaran. Gabay. Ipaalam at ituturo ang ating lakaran. Kagalingan. Ang Diyos ang ating kagalingan. Ayon sa Isaiah 53, noong siya'y naghirap pala sa atin, yun din ay kagalingan para sa atin. Ang Biblia nagsabi sa dating tipan, that the Lord is Jehovah Rapha, our healer. Kaya, ano pa mang bagay na ating pangangailangan, kulang-kulang, tayo ay ganap sa mga bagay na ating pangangailangan. Ang ating Ama ay hindi nagkukulang sa atin. At tayo magpapasalamat sa mga bagay na ng kanyang paglikha, ng kanyang makapangyarihang pagliligtas, ang kaligtasan, at ang kaligtasan natin araw-araw sa mga makasisira na mga bagay, from dangers, ang makapangyarihang gawa ng pagbibigay ng kanyang salita, pasalamatan, ang pasalamat dahil sa kanyang habag, ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng pangangailangan, sa katawan at sa ating kaluluwa. Purihin ang Diyos na hindi tayo iniiwanan at patuloy tayong tinuturuan, pinapaalam niya ang kanyang daan na ating lakaran sa buhay. Tayo manalangin. Purihin ka, aming Panginoong Diyos, sa inyong salita na kami kailangan magpasalamat.
Patawarin niyo kami sa mga panahon na kami nagkulang sa pagpapasalamat o ayaw magpasalamat. Turuan niyo kaming sundin ang inyong utos na kami magpapasalamat sa inyo sa lahat ng bagay dahil ito ang inyong kalooban at ito ang inyong kasiyahan. Ikaw ay naluluwalhati sa inyong mga gawa na makapangyarihan at mabubuti. Turuan niyo kaming kilalanin at ihahayag sa inyo, ihahayag sa mga tao na kailangan makarinig at sa inyo na kailangan makarinig ng aming pasasalamat. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid muli sa inyong pakikinig. Naway maririnig natin ang inyong mga pasasalamat sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang salita.